Tinaguriang sisig queen, si Lucia Cunana ng Pampanga. Pero noong April 16, 2008, natagpuan siyang wala ng buhay sa loob ng kanyang sariling bahay. Sing! Nangkiwara ka? O ginyananda ka? Kasi merong isang tao rito, nakakita kaninang alas 4 ng madaling araw, isang teenager na pabalik-balik dito sa street na ito, naka-red shirt. Ito ba ay kaso ng pagnanakaw o ang sinasabi ng pulis na pinatay siya ng kanyang asawa? Pinag-usapan ng maigi yan ng task force. Nagsampa kami ng kaso labang kay Apong Tino. I never do that, I never. Magandang gabi, ako naman Arnold Glavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisa sa atin ngayon dito sa Case Unclosed. Paglutong Kapampangan ang pag-uusapan. Walang kapatayan sisig ni Lucia Cunanan o Apong Lusing. Siya ang sinasabing nagbigay ng bagong lasa sa putahin ito. Ito ang dahilan kung bakit pinasagan si Apong Lusing na sisig queen. Marami nang nagbigay sa kanya ng parang award dahil sa paglagay niya sa national news ng sisig ng mga taga Angeles, particularly dito sa amin. No? Pero ang tinuturing na alamat sa pagluluto, biglang binawian ng buhay noong madaling araw ng April 16, 2008 sa edad na 80 sa loob ng sarili niyang pamamahay sa Angeles, Pampanga. Bago pa ang kanyang malagim na katapusan, isang simpleng pamumuhay sa Tarlac ang pinagmulan ni Apong Lusing. Sa Angeles, Pampanga niya nakilala ang kanyang naging kabiyak. Siya'y nagdidindi ng alo-alo dyan sa bayan ng Angeles. Naku, dalaga siya, binata pa ako noon. Sali na kayo, muraya mo itong guli. Murang-muraya mo manyaman. Nagsimula sa hirap ang buhay ng mag-asawang Cunanan. Pagtitinda ng gulay at isang maliit na karinderya ang pinagkakaabalahan ng mag-asawa. Nung medyo malakas-lakas na yung aming karinderya, nasunugan. Unless siya nasunugan kami, nasunog yung aming pwesto. At kahit minalas ng kapalaran, nagtayo sila muli ng isang maliit na kainan sa tabi ng Giles. Kasi medyo nasunog yung tenga. Ako yung gagawin ko dito, sabi niya. Nanay, silang dalawa. Tapos tinadtad niya. Linagyan niya ng suka, sibuyas. Ayun, medyo maasim-asim nga naman. Tapos nasabi niya, sisig, ito ang sisig. Dugo. May dulok yan, anong gawang ko nani? Ito ang di sinasadyang pagkakataon na binigyang buhay muli ni Apong Lusing ang sisig. Ja! May kani nga, saguli. Ayon sa bunsong anak ni Apong Lusing na si Zenaida, ang sisig ang nagpabago ng takbo ng kanilang buhay. From rags to riches talaga ang nangyari sa amin. At sa tinamong tagumpay, napagtapos nila ng pag-aaral ang 7 nilang anak. Kahit lumipas ang 3 dekada, muling umikot ang gulong ng buhay para kay Apong Lusing. Ang magandang kapalaran ay nauwi sa malagim na kamatayan. Tanging ang kasambahay lang na si Minda Reconcilio ang kasama ng mag-asawa sa kanilang tahanan. Kasi pumasok niya sa kwarto, nakita niya. Torino! Hoy! Torino! Sanin mo ko tinapi sa guli! Ayon kay Mang Victorino, alas 2:30 na madaling araw nang gisingin siya ng kanyang asawa para magpabili ng pagkain. Kasabay din daw dito ay ang pagdalaw ni Mang Victorino sa bahay ng kanyang pangalawang kinakasama.
May pinuntahan akong kaibigan. Nag-usap kami. Story. Nakatulog ako. Ginising ako nung kaibigan ko. Sabi niya, umaga na yata. Pumunta ako sa crossing para kumuha ng pagkain ng asawa ko. Sarado na pala. Dahil nagsara na alas 4. Nag-jogging muna ako dyan sa dahil mahina ito eh. Hanggang ngayon, mahina. Ay sa mga anak ni Apong Lusing, tanggap ng kanilang ina. Pati na rin sila na may ibang babae si Mang Victorino. Kahit na sinasabing mayroong girlfriend ng tatay ko, hindi naman ginawa ng tatay ko na tumira dun sa girlfriend niya. Siyempre ngayon, medyo matanda na siya, pinababayaan na namin. Sing! Nagkiwara ka? Kinyananda ka? Hindi inaasahan ni Mang Victorino na nang makauwi na siya nang mag-aalas 5 ng umaga, malamig na bangkay na danatnan niya ang kanyang asawa. Minda! Agad daw pinuntahan at ginising ni Mang Victorino si Minda na natutulog sa katabing kwarto nilang mag-asawa. Dahil nga wala nga talagang nakakita. No? Lahat ng nandun, including yung kasambahay nila, yung si Minda Reconcilio, at saka si Apong Tino, Victorino Cunanan, na asawa ni Aling Lusing. Sila lang ang nandun nung mangyaring insidente. Kaya kasama rin sila sa possible suspect. Ayon sa autopsiya sa biktima na isinagawa ng Angeles City Health Office, lumalabas na nagtamo ito ng 29 na magkakalapit na saksak sa itaas sa bahagi ng kanyang katawan. Hindi ko siya kayang tingnan na nakahiga siya na maraming dugo. Parang nung nakita ko yun, parang hindi ko na alam, parang nanlambot ako. Dinodira ng mga taga-Angeles, Pampanga ang ginawang pagpatay sa tinaguriang Sisig Queen. 2 araw pagkatapos ng krimen, nagbigay ng pahayag ang kanilang kasambahay na si Minda Reconcilio sa Angeles City Police. Sa kanyang salaysay sa otoridad, si Mang Victorino lamang daw ang taong kasama ni Apong Lusing nung maganap ang krimen. 2 buwan pa lang namamasukan ng kasambahay na si Minda na tubong Camarines Sur. Bali, may narinig lang akong sigaw. Sigaw ni Lola. Normally kasi, kumbaga, normal na yun sa akin na, nag-aaway silang dalawa. Sisigawan niya si Lola. Sisigawan niya rin si Lolo. Bida ako doon eh. Doon sa katulog kasi siyang salita ng salitang para may kinalaman daw ako. Aba! Hinatang ka pa! Ayaw ko total na maririnig ka. Ayon sa salaysay ni Minda na nilagdaan noong April 18, 2008, madalas niyang naririnig ang pagtatalo at pagsisigawan ng mag-asawang Cunanan. Ay naku eh! Dara ka buli! Bagay na pinasinungalingan ni Mang Victorino. Kaya raw sila nagsisigawan ay dahil matatanda na sila at mahina na ang kanilang pandinig. Kaya palagi na hindi kami nag-aaway. Dahil pareho ko medyo bingi. Pag sinigawan ko siya, isigaw din. Hindi naman kami nag-aawa, nagsisigaw lang. Ayon pa sa salaysay ni Minda, na ikakwento raw sa kanya ni Apong Lusing ang pababae ni Mang Victorino. Alam mo ba? Nang bababayan! Naikwento rin sa kanya ni Apong Lusing na madalas siyang kinukupitan ng asawa. Napasin din ng kasambahay na madalas na nagtatago ng kutsilyo sa loob ng kwarto si Apong Lusing. Para naman sa anak ni Apong Lusing, normal na ang pagtatago ng gamit ni Apong Lusing katulad ng kutsilyo. 3 taon na raw itong may Alzheimer's o ang sakit na nakapagpapabagal o nakapagpapawala ng memorya ng isang tao. Kasi yung nanay ko kasi kahit anong gamit, tinatago niya. Kahit langgana, plancha, kahit ano, yung mga damit na tupi-tuping ano-ano, tinatago niya lahat. Parang pag nakita niya yung tatago niya, kahit ano, tatago niya. Yun ang nakakalimutan niya kasi. Araw-araw hinahanap yung batya,
langgana. Ay, nako! At nang gabi nang naganap ang krimen, inakala raw ni Minda na isa na namang pag-aaway ang namamagitan sa mag-asawa. Uli ka na ako, ha? Aliya, aliya! Nagpayayat na ka? Pagkatapos niyang marinig yung sigaw na malakas, di sinindihan ko yung ilaw ko, sabi niya. Binuksan ko yung pinto, tinignan ko yung kwarto ng mag-asawa. Wala akong maaninag dahil madilim, sabi niya. Dahil nga sa isip ko, palagi silang ganon. Nagsisigawan, nag-aaway, nag-aargumento. Nahiga na lang ako. Maya-maya ay nakarinig naman daw si Minda ng mga yabag ng paa na iniisip niyang mula kay Mang Victorino patungo sa kusina. Sunod naman daw ay narinig niya ang pagtulo ng tubig mula sa gripo sa kanilang kusina na tila may naguhugas. Base sa kanyang salaysay, sumigaw si Lolo Victor. Sabi niya, Diyos ko, sinong may gawa nito? Yung nagising siya, yung pinuntahan niya si Apong Tino. Nakita nga niya doon, may mga saksak si Aling Lusing. At ba't hindi siya lumabas? Tapos meron pa siyang narinig na nagugas daw doon. Dito hindi niya narinig. Yung malakas na pagsisigaw ng nanay ko kahit naman sasaksakin ka, hindi niya maririnig. Itong kwarto namin dalawang mag-asawa, no? Ito naman ang kwarto niya. May gripo rito. May gripo pa ron. Bakit sabi niya sa gripo ng banyo? Oh, hindi nadinig yung tubig dito. Hindi nadinig yan. Itong nadinig ang sa banyo. Bakit dito sa banyo madidinig? Ang layo-layo. Imposible naman ang sinasabi ng babae. Sa kasalukuyan, wala na si Minda sa kustodiya ng pulis. Nung una nga, nandito lang sa tabi-tabihan kumbaga, habang nagkakaroon nga ng investigasyon, kailangan din maghanap buhay ng tao. Ang pag-alam ko, sinundo ng kapatid niya. Sinundo ng kapatid niya na lalaki. Meron siyang address niya binigay sa amin dyan, doon sa baryo Matakla, Goa, Camarines, Surataya. Nakipag-ugnayan ang case and close sa pamilya Reconcilio sa Camarines Sur para makapanayam si Minda. Ngunit hindi nila kami pinaunlakan. Nananahimik na daw si Minda at ayaw na nilang madamay pa. Ganun pa man, pinanghawakan na ng Angeles City Police ang salaysay ni Minda upang tukuyin na si Mang Victorino ang pangunahing suspect sa pagpaslang kay Apong Lusing. Siya ang tumatayong saksi laban kay Mang Victorino. Nakita niyo naman ang tatay ko, mahina na. Paano niya pang magagawa yun? Tsaka asawa niya, ang tagal na nilang nagsasama, gagawin pa niya yon. Hindi magagawa ng tatay ko yun. Agad tinutukan ng Angeles City Police ang kaso ng pagpatay kay Aling Lusing Cunanan. Para sa pamilya nito, pagnanakaw ang motibo ng mga salarin. Posible umano na matagal nang nagmamatsyag ang mga salarin sa kanilang bahay. Parang alam nila yung routine ng tatay ko, yung pag-alis ng bahay. Parang alam yun. Kasi yung routine ng tatay ko umaalis siya ng madaling araw, mga 3. Pinupuntahan nga yung sinasabi niyang kaibigan niya. Mayroon rin daw kasing nakakita ang kapitbahay sa isang lalaki na pabalik-balik na naglalakad sa harapan ng bahay ng mga Cunanan bago ang krimen. Kasi merong isang tao rito, nakakita kaninang alas 4 ng madaling araw, isang teenager na pabalik-balik dito sa street na ito, naka-red shirt, matangos ang ilong, medyo payat. Ayon kay Mang Victorino, isang martilyo ang nakita niya sa tabi ng mga labi ng kanyang asawa na maaaring ginamit daw para masira ang lock ng kaha de yero sa loob ng kanilang kwarto. Akala may pera pa doon. Yun ang aking inala. At dahil sa walang nakuhang pera, maaari raw nasa alahas na lang ng kanyang asawa na baling ang interes ng mga magnanakaw. 2 gold wedding ring, isang pitaka na may lamang 1,000 pesos. At saka yung isang gold necklace di umano. Kaya ang nangyari dyan, nanlaban ng nanay ko, kaya ganyan. Kasi meron siyang galis. Nakita ko meron siyang galis dito. Nanlaban siya. Dagdag pa ng pamilya, ilang beses na rin daw na nakawan ang mag-asawang Cunanan. Before nung nangyari sa nanay ko, meron na kasing ng loob dito
Siguro mga 5 beses na yun. Yung sinasabi kasi nilang anggulong pagnanakaw na nangyari doon sa bahay nung mag-asawa, una kasi walang report talaga yan. Hindi nila nire-report. Nagkaroon nga lang yan ng formal na reklamo nung matagal nang nangyari yung kay Aling Lusing. Inibitahan na rin daw sa istasyon ng pulis ang 2 binata na itinuturo ng pamilya Cunanan na mga suspect sa pagnanakaw sa bahay ng kanilang mga magulang. Napatunayan na wala naman silang sapat na katibayan, mga ebidensya na pwedeng magdiin sa kanila doon sa kaso. Sa investigasyon ng Angeles City Police, wala naman silang nakitang marka ng pwersahang pinasok ang loob ng bahay ng mga Cunanan. Hindi rin daw natagpuan ang gamit na pinampatay kay Apong Lusing. Nakitaan rin ng mga bakas ng paa ang loob ng kwarto ng mag-asawa na maaaring ebidensya sa kaso. May mga ginunan nga kaming mga footprints for possible comparison doon sa mga nalip doon sa crime scene. Yung testigo nga namin, si Minda Reconcilio, si Apong Victor. Inimbitahan din daw ng Angeles City Police si Mang Victorino noong araw na inimbitahan din si Minda. Ngunit naging mas matimbang sa pulisya ng Angeles, Pampanga ang salaysay ni Minda noong madaling araw na nangyari ang krimen. Pinag-usapan ng maigi yan ng task force at saka humingi pa nga kami ng mga opinion doon sa prosecutor. Nagsampa kami ng kaso labang kay Apong Tino. 2 araw matapos ang krimen at pagkatapos magbigay ng salaysay ni Minda, sinampa na rin ng kasong parricide si Mang Victorino ng Angeles City Police sa City Prosecutor's Office ng Angeles. Ang parricide ay ang pagpatay sa asawa, anak o kamag-anak. At noong Mayo 23, 2008, nagsumiti naman ng counter affidavit si Mang Victorino sa Prosecutor's Office sa Angeles. Hindi ko pwedeng gawin niya sa asawa ko. Sa loob ng 65 nagsama kami. Sinampal, hindi ko pa sinasampal yun. Ni kurot, hindi ko pa ginukurot. Dahil nagmamahalan kami talaga. I never do that, I never. Pero makalipas ang mahigit 1 taon, hindi pa umuusad ang kaso. As of this time, nananatili siyang nandito sa Fiscal's Office dahil kadahilanan ng maraming conflicting na evidensyang naisubmit sa amin. Negatibo naman ang lumabas na resulta mula sa PNP Regional Crime Laboratory Office 3 tungkol sa mga bakas ng paa na pina-examine kabilang na ang kay Mang Victorino. Probably the police at least a month para isubmit yung footprint. So, in the end, ang ebidensya ay still not sufficient for us to reach a conclusion whether or not to dismiss it or file it. Hindi nga nagtali kay Apong Victor yun, hindi ibig sabihin siguro sa lang namin na hindi nga siya yung gumawa. Ayon kay Atty. Garcia, hindi pa raw sapat para maiakyat sa korte ang kaso laban kay Mang Victorino. We would just issue a resolution giving the police officers probably 30 days to conduct another reinvestigation in this case. May kasong man na kinakaharap si Mang Victorino, patuloy siyang nanindigan na inosente siya sa krimen. Ganito rin ang paniwala ng kanyang mga anak. Yan nga anak ko, nagagalit pag sinasabing ako ang gumawa. Galit na galit sila sa mga nagsasalita. Dahil alam ng mga anak ko, hindi ko magagawa yun. Kahit sinong tanong mo, sa yung kapilbahay namin, sinong tanong, hindi ka magagawa ni Mr. Cunanan yun, sabi. Hindi ko talaga magagawa yun. Hanggang sa ngayon nga, dahil nga kami palibot-libot din naman dyan, nagkakapagtanong-tanong, kasi gusto rin namin talagang magkaroon pa kami ng mga, sinasabi mo na sapat na ebidensya. At hindi rin nawawalan ng pag-asa ang pamilya Cunanan para sa inaasam nilang katarungan. Sana naman yung mga gumawa nun, makonsensya na lang sana sila. Siyempre, masakit sa amin ang nangyari. Walang kalaban-laban ng nanay ko. Ginanyan siya. Masakit yun. Para naman sa pulisya ng Angeles, Pampanga, patuloy silang naghahanap ng ebidensya para sa ikauusad ng kaso ni Aling Lusing.
Sa malagim na krimen man, nagtapos ang buhay ng tinaguriang Sisig Queen. Naiwan naman sa kanyang pamilya ang isang pamana ng kanilang pahalagahan hanggang sila ay nabubuhay. Hindi maalis yung pangalan ng nanay ko. Siguro, pag wala na ako, yung mga successor, yung mga anak, yung mga apo, pero yung Aling Lusing established na hindi na siya mawawala. Basta, meron pang humahawak kami. Nandyan pa rin ang Aling Lusing. Nakilala sa sisig si Aling Lusing, ngunit kung gaano kasarap ang kanyang naihain, naging mapait naman ang kanyang kinahinatnan. Sana ay lumabas ang katotohanan nang makamit na niya ang nararapat na hustisya. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Clavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiya sa atin ngayon sa Case Unclosed.